Good morning guys. Ah, sa araw na to, ito yung aking ikalawang araw ng pagbablog. So far, thank you God for this brand new day na pinagkaloob mo po sa amin at sa aking pamilya. At ganun din po sa aking mga kaibigan, sa mga nakakakilala sa akin, sa mga ibang tao na patuloy nyo pong binibigyan ng kalakasan, ng pag-asa. Maraming salamat, Panginoon. Ngayong araw na to, busy na kami sa pag gagayak kasi pupunta kami ng school magpapasa ng module ni Jaymar. Ayan, hindi ko muna siya binihisan kasi naghihintay pa kami ng chat ni teacher kung nandoon na siya. Baby, dito ka lang ha, kasi hindi ka na pwedeng magpadumi. Mag-hi ka na lang sa vlog. Hello vlog. Hello. May topak siya kasi gusto niyang lumabas. Hindi ko pinapayagan kasi nga magdudumi. Hinihintay ko yung chat ni ma'am kung pupunta na kami kasi yung pag-check ni ma'am ng module is nakadepend sa attendance. Kung pang ilan ka dumating, doon niya ibabase. 3 yung module namin kasi, 'di ba sabi ko nga kahapon na late na siya na mag-enroll. Dapat hindi na nga siya tatanggapin. Kaya lang nung nalaman ni ma'am na hindi siya tinanggap sa dalawang pinagtanungan namin. Stop baby. Stop later na. Ano po? Alin? Yan, nagpupulit. Candy yan. Yun. Dapat hindi na nga siya matatanggap. Kaya lang nung nalaman ni ma'am na hindi siya natanggap sa dalawang school na pinagtanungan namin, tinanggap na lang siya kasi para daw may magawa yung bata. Kaya thankful ako kay Ma'am Charlene Salazar sa pagtanggap sa apo ko kasi binigyan niya ng chance na maging pupil niya yung apo ko. Saludo nga pala ako sa mga daycare teacher kasi sila talaga yung start, sila yung umpisa ng na ma-enhance yung karunungan ng bata. Hindi dahil sa pagtsatsaga nila, syempre walang madadala yung bata sa pagtungtong nila sa mas mataas na grado. Nagbablog si tita. Wait lang. Mahirap din lalo pag ganyan ang bata. Sobrang kulit. Pero siya naman, pag sinaway mo, madali namang sawayin. Yun. Kanina pala, ang umaga ko pala nag-uumpisa syempre, maggagayak ng almusal at baon ng bunso kong si Yuwen. Then prepare ko din siya ng pati baon niya. Ako ang nagpe-prepare, nagbabalot, naglalagay sa lalagyanan. Then pati kape. Sus Maria, malaki na yung anak ko, 23 na. Kahit yung panganay ko, mama pa din, pati kape. Wala namang
pagsisisi kasi mga anak ko yun eh. Kahit sino namang magulang, 'di ba? Kahit sino namang magulang, kahit kahit maliit na bagay, kasiyahan din ng magulang. Wala na, hindi na ako nakakapag-vlog ng maayos, Jmar. Ibig kong sabihin, pag parent ka, kahit maliit na bagay na gusto ng anak mong gawin mo para sa kanya. Pag kaya mo namang gawin, ginagawa mo. Kasi parang para sa akin, form din yun ng paglalambing. At saka, napakasarap. Ikaw na. Napakasarap sa pakiramdam ng na napagsisilbihan mo yung mga mahal mo sa buhay. Yan. Kaya sa anak ko talagang dalawa, syempre wala naman kaming ibang kasama. Minsan yung nanay ko pag di ko kaya at wala ako, siyang nagagayak ng pagkain nila. Yan. Tapos pagkaalis ng bunso ko, syempre kakain din kami o kaya sinasabayan namin siya sa pag-almusal niya para ganahan naman yung bata. At syempre pag nakakaharap niya kami sa pagkain, parang inspirado rin siyang mag-work kasi lahat naman nung ginagawa nila para sa amin. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi nakakakilala sa akin, we're a broken family. Wala talagang ganun ang buhay Hindi lahat ng gusto ng isang tao binibigay ng Panginoon. May mga dahilan kung bakit yung isang bagay, kahit gustong gusto natin, hindi niya pinagkakaloob. So far ako, no regret ako as single parent kasi hindi ako nagmamayabang kasi wala naman akong kayang magmayabang. Ang masasabi ko lang, kahit solo parent ako, naging maayos yung mga anak ko. Hindi naman napariwara. Kasi ang katwiran ko, nagmula sila sa hindi magandang pundasyon. Kaya ayokong mapanindigan ko na yung buhay nila hanggang sa paglaki nila pangit katulad nung pinagdaanan ko. So far yung pangit na pinagdaanan ko sa buhay, alam niyo guys, sabi ng inaanak ko, Ninang, wag mong i-take as pangit yung pinagdaanan mo. Kahit pangit yun naman yung naging way para magkita-kita tayo, sabi ganon. Kung hindi dahil dun sa mga nangyari niya sa buhay mo, wala ka dito sa lugar natin, hindi ka namin makikilala, pati mga anak mo. Kaya Ninang, hayaan mo yung mga pangit na yun na nangyari kasi yun yung naging lakas mo para maging ganito yung pamilya mo. Kaya super thankful ako na kahit single parent ako, sabi nga so single parent man ako, yung produkto ko hindi naman pangit, kundi naging maayos. Ngayon, sa awa ng Diyos, yung dalawa kong anak graduate naman sa college, may maayos naman ang mga trabaho. Kaya thankful ako kay God at sa mga taong tumulong sa amin mula't mula pa. Napaka-blessed ko. Dati iniisip ko, napakamalas ko kasi yung para sa amin napunta sa iba. Sa ngayon, okay na ako forgiven na yun natanggap ko na let go ko na, okay na yun. Kung sa kanila man yun, okay na. Basta ang mahalaga, ang pinagdarasal ko lang is
makilala ng mga anak ko ng personal yung taong kung hindi dahil sa kanya wala sila ngayon. Yun, sana wag naman magmaramot yun na makilala niya yung mga anak niya, kasi yung mga anak ko super proud ako, sa totoo lang. Naalala ko yung kumari ko, kong nawala, na tuwang-tuwa siya sa akin kasi kahit solo parent ako, yung mga anak ko na pagtapos ko, yun, hindi ko yun makakalimutan. Yun naging party din yun ng journey ko, yung kumari ko na yun, kasi every time na may mga problems ako, lagi siyang nandidiyan para sa akin mula't mula pa. Pero sabi nga, diba, lahat ng bagay may katapusan. Kinuha siya ng Panginoon last 2020, yung kasagsagan ng ay 20 last year lang ba, kasagsagan ng COVID. Yun, marami akong magagandang alaala dun sa kumari ko na yun, kasi siya yung basta siya yung lahat sa akin, yung lakas ko din, yung friend ko, yung kumari ko, yung kaaway ko minsan, tagapagtanggol ko din minsan. Yun, so far masaya na yung kumari ko kaya nasaan ka man ngayon, Maring Flor, I love you so much. Wala kang katulad. Kahit siya, kilala siya ng mga anak ko, kaya nung nawala yung kumari ko, apektado rin sila, nag-iyakan din sila. Ito nga pala napahaba na yung kwento ko. Ito nga pala yung alaga ko, nakaharap na naman sa TV, watching cartoons. Later, ayan. Ayan. Later, bibihisan ko na siya para punta na kami sa school. Siya nga pala, mga Mars, hindi lahat ng solo parent nagiging matagumpay yung mga anak. Nakakalungkot, pero wala talagang ganun minsan yung buhay. Wala namang parent na gustong hindi makapag-aral yung mga anak. Kaya lang syempre, kung wala rin talagang kakayahan yung magulang at walang tumutulong, hindi talaga, imposible talaga. Pero dun sa mga solo parent na nag-i-strive para mapagtapos yung mga anak niya, saludo po ako sa inyo, kasi tayo lang yung parent ng mga anak natin, kaya lahat talaga dapat gawin para lang maging maayos yung buhay nila. Kasi di ba sabi nga, hindi naman lahat habang buhay ganun na lang yung buhay, di ba? Dumadating talaga yung panahon na nag-i-evolve, yung kumbaga nagbabago. Malay natin yung mga anak pala natin yun ang magbibigay ng magandang buhay para sa atin. Kaya dapat nating mahalin yung mga anak natin, kasi sila lang yung kayamanan natin, 'di ba? Yun, guys. Masyado nang madrama yung na-share ko sa inyo. Ngayon, sa bawat pagtulog, bago ako matulog sa gabi, parang inaabangan ko na ulit yung pagising ko sa umaga, kasi alam ko na marami pa akong responsibilidad na gagawin, at syempre na rin para makapag-produce ng panibagong video para sa
aking mga manonood. Guys, i-end ko lang muna dito yung vlog ko. Tomorrow, promise, I'll be back again. And then, hopefully with a new video. Hopefully with a new one. Yan. Maraming salamat muli guys for watching my video for today. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman yung mga kaibigan ko dyan, yung mga kamag-anak ko, isang ano lang naman, yun na, makikita nyo kagad yung YouTube channel ko. Huwag nyo naman akong pagkaitan, please. Maraming salamat. Diyos mabalos. Bye.